Isa lang naman yung hangarin natin dito. Ma-spread natin yung tamang impormasyon, walang naloloko ng mga kababayan natin, 'di ba? At against tayo doon sa mga fake news, sa mga black propaganda na inilalabas nitong mga to. Ayan talaga yung inaayawan natin kasi nililito nila yung tao eh. 'Di ba? Dapat ito yung pinagpupukusan natin. Gusto nila dito tayo tumingin sa kabila. Yung iba mga nagta-time travel pa papuntang 2016. Nandito tayo sa kasalukuyan. Nasa panahon tayo ni BBM, wala tayong sa panahon ni PRRD. Nandito tayo, 'di ba? Ito yung unahin natin. Yan, sabi ni Ann, ito tama to, sabi ni Ann. Pag may nakitang fake news, i-block agad. Totoo yan. Kahit yung mga nakita nyo naninira, mga vloggers na naninira na fake news din yung mga pinagsasabi nila, i-block nyo na rin. Block nyo na rin or wag kayong makipag-engage kasi ganito nangyayari po pagdating sa SOCMED. May tinatawag po kasi sa SOCMED na algorithm. Alright? Ano yung ginagawa po ng algorithm? Ang ginagawa po niyan, nagpapataas po yan ng views, nagpapataas po yan ng reach, at ang ginagawa po niyan, inaabot po niya yung ibang mga audience doon sa mga proper audience nung video or contents na pinopost natin. So, papaano nagkakaroon ng pagdami ng reach ng isang post? Simple lang po, sa pamamagitan po ng inyo pong engagement. Kapag nanood kayo doon sa mga video nila ng 3 minuto, tumagal kayo doon ng 3 minuto yung kanilang post ay madadagdagan po yan ng reach. Possible doon sa mga friends mo, doon sa mga nag-follow sa'yo, mga followers mo, doon mapupunta, makikita rin nila yung pinanood mo na yun. 3 minuto at 3 segundo lang yun 3 segundo pala. Yan, 3 segundo, mag-i-spread po yan. Ngayon, dahil pinanood mo siya, bakit? Kasi yung kanilang atake doon sa kanilang content, hindi naman yung informative attacks Hindi yon. Pansinin nyo yung mga content nila. Ang mga content nila, aatakihin nila yung inyong mga emosyon. Bakit? Ang emosyon yung aatakihin nila. Kasi, pag inatake nila yung emosyon nyo, mapipilitan kayo ngayon na sagutin yung kanilang mga post. So, anong gagawin mo? Magko-comment ka ngayon, mali yan sinasabi mo, ganyan-ganyan. Sa tingin mo, maganda, ganyan, etc., etc. Pero, tinutulungan nyo po sila na maboost yung kanilang mga contents, yung kanilang mga videos. Ganun po yung nangyayari. Tapos, siyempre, sasagutin ka niyan dun sa comment section. Ikaw naman, sige, di ako magpapatalo. Kailangan ako yung manalo dito sa comment section. Di na-boost yung kanilang content. Marami tuloy silang naging audience. Nadamay pa yung mga followers mo na nakakita nun. At yung mga followers mo, ganun din. Nakinig din sila. Di na-spread natin yung kanilang mga contents. Ito pa, aside from that, gumagamit din sila ng mga boosters. Kaya mapapansin ninyo may mga vloggers na hindi naman ganun influencers sinasabi nilang mga influencers o vloggers sila na hindi naman ganun kakilala yung kanilang mga pangalan. Pero magugulat kayo na ang tataas ng mga views, may mga million views, etc., etc. Kasi gumagamit sila ng mga booster. Tapos makikita mo yung engagement. Ilan likes lang, wala pa, di pa umabot ng 100 likes, tapos ang views niya 1 million o kaya 100,000. O yun, mga boosters yun. At yan naman, hindi naman nabago sa atin, no? Kinuwento lang natin para alam nyo kung paano naglalaro yung algorithm po dito sa social media. Paano nagpapatrending ng isang post. They will attack your emotion para mag-engage ka dun sa kanila. O hindi mo nga siya shinare, hindi mo nga siya ni-repost, hindi mo nga siya ni-like, but nanood ka, pinakinggan mo, shinare mo pa, tas may caption ka na against ka dun sa post na yun, pero syempre dahil shinare mo, nakita ngayon ng mga friends mo. Kahit hindi mo siya i-share, the mere fact na nanonood ka lang dun, kahit wala kang gawin, nanood ka, mag-i-spread pa rin yung newsfeed na yan. At eto pa, dahil nga pinanood mo siya,
halos lahat ng feeds na lalabas sa mga social media account mo, ganyan ang magiging topic na makikita mo. Dahil nakikipag-engage ka sa ganong klaseng content, puro ganong content ang makikita at mababasa mo at mapapanood mo. Kunyari, nanood ka sa Blue Up, fake news. Pinanood mo yan, vloggers na fake news. Tapos, makikita mo, pagpunta mo ng YT, pagpunta mo ng Red App, pagpunta mo dito sa TikTok, pare-parehas yung content na napapanood mo. Iisa lang. Kasi ganyan po naglalaro ang social media. Yung algorithm. Kung ano yung madalas mong pinapanood, kung ano yung madalas mong ini-engage na sa social media, yun po yung palaging lalabas sa newsfeed mo. Ngayon, yung sinasabi ni Ma'am Ann na i-block ninyo or ayun yung pinaka the best way talaga, i-block and or ignore ninyo yung mga ganong post, mapapansin ninyo yung pagkakaiba. Mawawala na sa sa feeds ninyo yung mga ganong klaseng contents. Hindi na siya lalabas. Eto, bigyan ko kayo ng example. Kung halimbawa, madalas ang pinapanood po ninyo is mga nagluluto, kunyari dito sa TikTok, ang pinapanood nyo dito nagluluto, ganyan-ganyan. Pag pumunta kayo ng Red App, pag nagpunta kayo ng Blue App, ang makikita nyo doon na mga contents, puro mga nagluluto. Kung mahilig kayo halimbawa sa loan, sa mga mahilig kayo mag-loan, mag-utang, etc., di ba? Lagi nyo pinapanood yan sa Red App, yung mga paano ba kumita, di ba? Mga online kita. Ayan. Pagpunta nyo sa TikTok, at pagpunta nyo sa Blue App, at yung newsfeed nyo doon mismo sa Red App, puro ganun na content yung makikita at mapapanood po ninyo sa feeds ninyo. Kasi bakit? Yun kasi yung madalas mong ini-engage. Yung kasi yung madalas mong pinapanood at doon ka na-attract. So akala tuloy ng algorithm mo, ng social media mo, na yun yung gusto mong mapanood, yun yung gusto mong makita. Kasi nga, nag-i-engage ka doon sa kanila. Dahil nag-engage, ulitin natin, nai-spread mo yan sa ibang tao. Kagaya ng halimbawa, sa friends mo, may kita rin yan ng mga friends mo, kamag-anak mo. Baka, alam mo naman, syempre, minsan, nagiging epektibo rin yung kanilang propaganda, pero mangilan-ngilan lang naman yung mga kanilang mga nahatak, yung mga hindi talaga aware dun sa politics. 'Di ba? So, para maiwasan natin yan, ignore them, block them, 'di ba? Para hindi na po kumalat yung mga ganong klaseng propaganda. Kasi tandaan nyo, kapag sinabi nating propaganda, naratibo ang pinag-uusapan. So, paano nila gagawin yung naratibo? Sa pamamagitan ng post. Ito hindi na naman to dito Ginagamit din nila yung mga mainstream media sa pagpapalabas nila ng mga propaganda at naratibo. Kaya ito guys, ulitin ko na lang dito sa live natin ngayon. Sa 28 million viewers natin, tatandaan ninyo na diyan sa mainstream media, kapag ang balita ay mga pampolitika na balita, lagi nyong tatandaan na meron pong bias po dyan. So, ang tatanungin nyo lang po, kapag nanonood kayo ng mainstream media, sino ba yung pinatutungkulan o makikinabang dito sa kanilang ibinabalita? Ganun lang po kasimple yun. No? Huwag na kayong umasa na magiging patas ang pagbabalita kapag ang pinag-uusapan po, politika. Okay? Pero pag sinabi nating tawag dito yung mga current events, halimbawa yung may nasunog, may nalindol, may bagyo, ganyan. Totoo naman lahat yun na nangyayari talaga. Pero kapag politika ang pag-uusapan, wag niyong asahan ang mainstream media, patas sila. Lagi yang may bias. Okay? Yan naman, obvious naman na at hindi na yan bago. At nalantad na sa atin yan nung panahon ni PRRD na ganyan talaga yung ginagawa nila. Ang problem lang doon sa pagpapalabas nila ng mga propaganda at naratibo, kung bakit natin sinasabi kanina na hindi na epektibo, dahil po yan dito sa social media.
no, na hindi nila na-anticipate na yung information na lumalabas dito sa social media sobrang bilis. Na kapag naglabas sila ng isang naratibo, we can fact check agad-agad. Kasi akala nila yung mga Pilipino di marunong gumamit ng computer Di marunong gumamit ng internet, 'di ba? So akala nila ganun. Kaya kapag naglabas sila ng isang narrative or ng isang propaganda, hindi pa kumbaga hindi magre-research ang mga Pilipino, ganun yung akala nila. Hindi nila na-anticipate na marunong pala kahit yung bata 18 years old, 15 years old, kaya na niyang mag-research. Nalalaman na niya yung tama at mali. 'Di ba? Yan, sabi ni Dolores, sabi ni Luchan, yan, block na lang agad. Yes, i-block nyo na lang. Sabi ni Dolores, oo nga ako, binablock ko. Yan, oo. Kasi nga, para mabawasan sila. Kasi marami yan, guys. Sobrang dami ng ipinakalat ngayon nilang, troll farms. Ang dami. Ako sa mga influencers, kasi hindi na ako nanonood kapag mga fake news yung mga pinagsasabi. Eto meron akong vloggers dati na pinapanood. Hindi ko nabanggitin yung pangalan niya, no. Dati ang sinasabi niya yung tungkol sa Taliano Gold, ganyan. Taliano Gold siya ng Taliano Gold. Tapos kapag naging presidente daw si BBM, lalabas na daw yung mga ginto ni BBM. Nagkamali siya. Hindi pala Taliano Gold 'yon. 'Di ba? Ang nilabas is yung reserve gold ng Pilipinas. Na hindi natin alam kung saan na napunta. 'Di ba? Kaya ang ginawa ko, wala na, binlock ko na. Hindi ko na pinupuntahan kahit sino. Kasi nga, anong nangyayari, na na-attract ka sa ganong klaseng narrative, which is mali Mali naman yung kanilang impormasyon, walang man lang nagpa-fact check, 'di ba? So, yun, para maiwasan natin yan, palaganap yung mga fake news na yan, do not engage. As in zero. Kahit wag nyong panoorin kahit 3 seconds. Kasi 3 seconds na yan, lalawak na agad yung kanilang reach.